Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. LTFRB Chairman Teofilo Guadis sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga alegasyon ng korupsyon. Presyo ng diesel at gasolina may 3 pisong tapyas simula bukas. Pero nanganib ulit yang tumaas dahil sa giyera sa Israel. 7 Pilipino nawawala sa gitna ng giyera sa Israel. DFA hindi pa magpapatupad ng deployment ban. Stepson ng aktor na si Ricardo Cepeda, ginit na inosente ang kanyang ama matapos makulong sa kasong estafa. Pambansang kamao Manny Pacquiao, naniniwalang hindi pa huli ang lahat para makamit ang pangarap niyang ginto sa Olympics. At kantang Ere ni senior high star Juan Carlos Labajo gumawa ng kasaysayan sa Spotify. Sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos si LTFRB Chief Teofilo Guadis. Kasunod po yan ang binunyag ng kanyang dating assistant na talamak umano ang korupsyon sa ahensya. Nasa frontline balitang yan, Brian Basa. Araw-araw ini-stress nyo. Ito kasamahan ko, araw-araw. Pinakakain nyo kami ng kaba na hanggang December 31 na lamang kami. Tapos, mga kurap pala kayo. Galit na galit si Manibela Chairman Marval Buena nang humarap siya sa media kanina. Pasakit na nga raw ang napipintong paggarahe sa mga traditional jeepney sa katapusan ng taon bilang bahagi ng POV Modernization Program na laman pa nilang may korupsyon umano sa LTFRB. Isiniwalat ng dating Executive Assistant ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis na si Jeffrey Tumbado ang mga umano'y iligal na kalakaran sa ahensya. Meron daw tinatawag na Ruta for Sale, Provisional Authority for Sale at Special Permit for Sale. Kapag ikaw operator ka, gusto mong makuha itong daan na ito, lalo na sa probinsya, magre-request ka, modification of route. Tapos kung gusto mong mapadali, gusto mong mapasa iyan kahit hindi pwede, hanapin mo ako. Tapos, yun na. Milyong piso raw ang halaga ng mga iligal na transaksyong ito. Halos araw-araw ako ang binubulungan. Ba't din nililino ko, walang nanghihingi, kundi may naglalagay. Kalat din daw ang katiwalian hanggang sa regional offices. Walang pinangalanan si Tumbado sa kanyang mga isiniwalat, pero posible raw na hanggang Malacanang ang mga sangkot sa katiwalian. Sa gitna ng revelasyon, naniniwala naman si Tumbado na posibleng biktima lang din daw ang dating niyang boss na si Guadis. I don't believe na siya lang ang pang sarili niya. I mean, may instruction din from higher ups. Sapat daw ang hawak niyang patunay para makasuhan ng graft ang mga sangkot. Dahil dito, muli raw magsasagawa ng tigil pasada ang Manibela sa susunod na linggo. Simula sa susunod na Lunes, hindi tayo bibiyahe. Dadalhin natin yung mga sasakyan natin sa harapan ng LTFRB Main, sa harapan ng DOTR hanggang Malacanang. Doon na natin bibubusin na to. Doon na natin itatambak ang ating mga sasakyan. Kung ayaw na tayo bigyan ng mabuhayan, mabuhay nitong gobyerno po na ito. Mariin namang itinanggi ni Guadis ang akusasyon ng dating niyang assistant. Wala po akong alam as of this morning. Nasa office po naman ako. Wala pa po akong nalalaman na ganyan. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin. Malinis po ang ating kalooban. Agad namang naglabas ng anunsyong Malacanang na sinususpindi muna ni Pangulong Bongbong Marcos si Guadis bilang LTFRB chairman kasunod ng alegasyon. Ayon sa palasyo, hindi kukonsintihin ng Pangulo ang anumang maling gawain. Pinasisiyasat na rin daw ni Pangulong Marcos ang umunoy korupsyon sa LTFRB. Wala pang bagong pahayag si Guadis kaugnay ng kanyang suspension. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
At sa wakas, may big-time rollback sa presyo ng petrolyo bukas. 3 pesos and 5 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina. 2 pesos and 45 centavos naman sa diesel. At 3 pesos sa kerosene. Malaki-laki po ang bawas. Pero hindi pa rin ito nababawi ang 11 sunod-sunod na linggong price hike mula Hulyo hanggang sa Setyembre. Ayon sa Energy Department, ang rollback ay bunsod ng paglakas ng dolyar at pagtaas ng interest rate ng ibang bansa. Bukod naman sa tapya singil, ibabalik na ang libreng sakay sa EDSA Carousel at mga piling ruta ng jeepney. Ayon sa Department of Transportation, posibleng simulan yan sa Nobyembre o sa Disyembre. Inihintay na lamang ang higit 1 bilyong pisong pondo para po dito. Maganda sa maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Bunsod po yan ng trough o extension ng isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tulitong namataan sa layong 1,305 km silangan ng Eastern Visayas. Ayon po sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero dahil sa trough na ito, posibleng ulanin ng Mindanao, Bicol Region, Eastern Visayas at ang Central Visayas. May chance ring umulan dito sa Metro Manila at natitira pang bahagi ng bansa lalo na po sa hapon at gabi, bunsod naman ng mga localized thunderstorms. Binabantayan din ng isang bagyo sa labas po ng PAR. Nasa layang 2,515 km silangan ng northeastern Mindanao ang severe tropical storm Bolaven. Hindi naman ito nakikitang papasok sa PAR at wala rin itong direktang epekto sa ating panahon sa ngayon. Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga Pilipinong nawawala sa gitna ng giyera sa Israel. Ang isa sa kanila posibleng dinukot ng grupong Hamas. Sa kabila po niyan, hindi pa raw magpapatupad ng deployment ban ang Department of Foreign Affairs. Nasa frontline balitang yan, Reynel Pawit. Ito ang video na natanggap ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA mula sa Filipino community sa Southern Israel. Maririnig ang sigawan ng mga tao. Makikita ang isang lalaking nakaupo sa loob ng sasakyan. Siya ang OFW na umuni dinukot ng mga Hamas fighter. Kinilala siyang si Gilianor Pacheco, isang caregiver. Ang kanyang asawang si Clarice ang positibong kumilala sa mister. Kwento ni Clarice sa News 5, nakatanggap pa siya ng chat mula sa kanyang asawa nitong Sabado. Nag-abiso pa raw si Gilianor na pinasok na ng Hamas ang kanyang pinagtatrabahuhan sa lungsod ng Ashkelon. Ang Ashkelon ay nasa 13 kilometro ang layo sa hilaga ng Gaza Strip na siyang kuta ng Hamas. 1:28 po yung last na chat niya, sir, pero tulog pa po ako noon. Hindi ko na po siya nakausap, pero may message po siya sa akin na pinasok na daw po sila. Sa totoo lang, hindi na po ako nakakatulog at nakakakain. Hindi na po nagugutom sa kaiisip po. Sa ngayon, inaalam pa ng OWA kung nasaan si Pacheco. Maging ang Israeli Embassy sa Pilipinas, hindi pa matiyak kung totoo ngang dinukot ang ating kababayan. Bukod kay Pacheco, may 5 pang Pilipino ang maituturing pa ring unaccounted for o hinahanap pa. Nakabase sila sa Be'eri na nasa silangang bahagi ng Gaza. Sa huling datos ng Department of Foreign Affairs, 7 ang kabuuang bilang ng mga nawawalang Pinoy sa Israel. Tiniyak naman ng DFA na ligtas ang Filipino agriculture students na napag-alamang nasa Ashkelon. Nakausap din ng News 5 ang caregiver na si Rhea Ngiwas na nakabase rin sa Ashkelon. Nagising na lang daw sila sa lakas ng airstrikes at siren alarms nitong Sabado ng madaling araw. Sa sobrang lakas ng pagsabog, halos tumilapon daw si Rhea habang nagmamadaling pumunta sa bomb shelter. Hindi pa nagsisink in sa akin yung Tapos, lalabas sana ako sa pinto ng shelter room. Biglang may alarm na kasi bago kasi nasisensor kasi ng Iron Dome, di ba, yung pag may rocket. So, mag-a-alarm muna yun para makatakbo kami sa shelter. Bumuo na ng special team ang OWA para paghandaan ang paglilikas ng mga Pilipino sa Gaza Strip. Dito naka-ready lang tayo for full clearance para mailikas natin yung ating mga kababayan. We can bring them all to Tel Aviv. Nagtayo na rin ng war room ang OWA sa kanilang tanggapan sa Pasay para sa mas pinaigting na pagbabantay sa sitwasyon ng mga Pinoy na naipit sa giyera.
Pero sa kabila ng tumitinding gulo sa pagitan ng Israel at Hamas, hindi pa raw magpapatupad ng full deployment ba ng DFA sa Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Gaya po ng maraming bagay sa mundo, maraming mga gera ay nagmumula sa away sa lupa, kahit pa mukha itong away ng relihiyon. Halimbawa, ang pinakahuling sigalot sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay may hugot pa sa kung sino ang may karapatang manirahan sa lupang dating tinawag na Palestine, na dati naman ay tinawag na Kingdoms of Israel at Judea, na dati rin ay tinawag na Canaan. Bakit naging ganoon ka-komplikado? Yan kasi parati ang komplikasyon ng kasaysayan. Sino ba talaga ang may karapatan sa lupa? Yun bang unang nanirahan o yung huling nanirahan? Yun bang unang nagpatayo ng bahay o yung nanalo sa pinakahuling giyera? Sa paniniwala ng mga Israeli, ito po ang promised land at sila ang chosen people. Bago matapos o magtapos ang 19th century, lumaganap ang tinatawag na Zionism o yung paniniwala na kailangang makabalik ang chosen people sa promised land. Sa nakaraang 35 siglo kasi, ilang beses sinakop at binuwag ang karya ng Israel at Judea, una nung Babylonian Kingdom noong 500 BC at nung Roman Empire noong 70 BC. Pero kahit ang lupang ito, sinakop lamang din ng mga Israelites mula sa mga Canaanites, Hittites at Amorites, ang mga dating nakatira sa tinaguriang Land of Milk and Honey. Katunayan, kung babasahin ang Old Testament, tila malupit ang tagubilin ni Yahweh sa mga Israelites para sakupin ang mga nakatira sa mga lupang ito. Lahat daw ng kalalakihan sa mga kalapit na syudad na lalaban sa kanila ay patayin. Ang mga bata at kababaihan itratong plunder. Sa mga syudad naman na ipamamana daw sa mga Israelites, lalong mas mahigpit ang tagubilin. Sa librong Deuteronomy, do not leave alive anything that breeds. Ang depensa naman ng iba, hyperbole or exaggeration lamang ang mga katagang ito sa Biblia. Ano pa man, ang lahat po ng ito ay ancient history na, pero parang komplikado rin kahit ang contemporary history. Sa matagal na panahon, inasam ng mga Hudyo na nagkalat na sa buong mundo na makabalik sa tinuguran nilang kanilang homeland. Yun lamang sa Palestine, nagbago na po ang mundo. Taong 1900, halos lahat ng nakatira sa Palestine ay mga Muslim na. Pangalawa lamang ang mga Kristiyano at pangatlo lamang ang mga Hudyo. Matapos matalo ang Ottoman Empire noong World War I, napunta sa Britanya ang Palestine. At ang rekomendasyon ng Britanya na nakapaloob sa Balfour Declaration ay bigyan ng sariling homeland ang mga Hudyo sa Palestine. Inalman ito ng mga Palestinong nakatira doon. Lalong uminit ang sitwasyon sa pagdagsa ng mga Jewish immigrants, lalo na matapos ang World War II. Taong 1947, pinasa ng United Nations ang Resolution 181 na nagbibiyak sa Palestine sa tig-isang Jewish at Arab states. Magmula noon, sunod-sunod na po ang mga digmaan sa pagitan ng Israel at ang mga karatig bansang Arabo. Parating panalo ang Israel at lumaki ng lumaki ang kanyang teritoryo. Yun lamang, patuloy pa rin itong lumalaki hanggang ngayon. Taong 1950, pinasa ng Israel ang Law of Return na nagsasabing ang sinumang may Jewish heritage ay pwedeng maging Israeli. Ang populasyon ng Israel nagsimula sa 800,000 noong 1948. Lumobo na po yan ngayon sa 9.3 milyon. Taon-taon, libo-libong migrants ang tinatanggap ng Israel. Nitong 2022 lamang, umabot po yan sa 74,000 migrants. At para may kalalagyan yan, nag-expand ng settlements ang Israel sa mga Palestinian territories gaya po ng West Bank. Dinidemolish ang mga bahay ng mga Palestino para makatayo ng panibagong mga settlements. Ang UN nga, binalaan na ang Israel na itigil ang expansion na ito dahil labag daw ito sa international law. Isa pa pong hinanakit ng mga Palestinians ang Israeli at Egyptian blockade na 16 na taon nang nagpapahirap sa Gaza Strip kung saan nakatira ang 2.3 million na Palestinians. Pero meron pang isang pwedeng sumabit dahil po sa digmaang ito. Sa nakaraang mga buwan, puspusan sana ang negosasyon sa pagitan ng Israel at ng Saudi Arabia para man-normalize ang relasyon ng dalawang dating magkalabang bansa. Sa nakaraang mga dekada, unti-unti na pong natatanggap ng ilang Arab nations ang Israel. Meron na itong peace agreement sa Egypt at sa Jordan. Kung sumunod ang Saudi Arabia, malaki ang implikasyon nito sa kapayapaan sa gitnang silangan. Pero sa pagsiklab ng panibagong digmaan, baka maglinyahan muli ang mga Arab states at hindi pa malinaw kung sino ang papanig sa dating kaaway o sa matagal nang sinusuportahan.
Susunod, libu-libong Thai hindi rin makauwi matapos maipit sa giyera sa Israel. Giyera sa Israel, patataasin pa raw lalo ang presyo ng petrolyo. At pambansang kamao Manny Pacquiao desididong sumabak sa Paris Olympics kahit lagpas na siya sa age limit. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Hindi makauwi ang libu-libong Thai nationals na naipit sa giyera sa Israel. Nagtago sila sa ilalim ng truck sa kasagsagan ng walang patid na pagbobomba at paglipad ng mga rockets. Tinamaan ng bala sa hita ang isa nilang kasamahan. Ilang oras ang lumipas bago sila nasaklolohan ng Israeli forces. Ayon sa Foreign Ministry ng Thailand, 12 kababayan nila ang namatay sa giyera. May mga dinukot din at higit 300,000 Thai workers ang naipit sa gulo. Hanggang 3 piso ang tapyas bukas sa presyo ng petrolyo, pero nanganib daw iyang tumaas muli. Isa lang yan sa mga epekto ng giyera sa Israel. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kahit na malayo ang Israel sa Pilipinas, importante raw na tutukan ng mga Pinoy ang sitwasyon doon. Paliwanag ni De La Salle University Professor Rene De Castro, bago nangyari ang pag-atake ng grupong Hamas, may usap-usapan ng aayusin na ang diplomatic relations ng Israel at Saudi Arabia. Hudyat na sana ito ng pagkilala ng mga bansa sa Middle East sa Israel na panimulang hakbang para masiguro ang kapayapaan sa rehiyon. Pero dahil sa nangyari, hindi mawawala ang posibilidad na mauwi ito sa mas malalang gulo. Now, if you have a major instability in the Middle East, of course, it will affect the Middle East, overall economic relations with the Philippines. Posible ring magmahalang langis dahil sa gulo sa Israel at Gaza Strip. This will probably lead to the dramatic increase in price of petroleum products, and of course will cause general insecurity not only for the Filipinos in Israel, OFWs in Israel, but for other Filipinos working in the Middle East. Ang Middle East kasi ang pangunahing pinagkukunan ng Pilipinas ng petrolyo. Dagdag pa ni Professor De Castro, importanteng may pakialam ang mga Pinoy sa nangyayari sa Israel. Bukod kasi sa humanitarian considerations, issue raw ito ng mga terorista. If what happened in Marawi happened, of course, again, it could happen again here in the Philippines. So this will also have make us very conscious of national security. What happened in Israel also showed to the world that you cannot simply discount internal security challenges. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na wala silang nakikitang malaking epekto sa mga produkto na inaangkat ng Pilipinas mula sa Israel. Ilan sa mga ini-import ng Pilipinas mula Israel ay processed goods, gaya ng juice, cheese at alcohol beverages. Kumukuha rin daw ang bansa ng fertilizer mula sa Israel. Nag-i-import din tayo ng fertilizer. Karamihan yung tinatawag na muriate o potash or yung potassic. It's only about 4,500 metric tons. Itong galing Israel is only about 2.5% ng total na ini-import natin. So hindi siya ganun kalaki. Sa ngayon, bumubuo na rin ng isang team ang Department of Trade and Industry para tutukan ang posibleng epekto ng gulo sa Gaza Strip at Israel sa kalakalan ng Pilipinas at Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi pala makapaniwala ang Gilas Pilipinas sa sila na nga ang best basketball team sa buong Asia. Para po kay Justin Brownlee, ang nasungkit nilang ginto ang highlight ng kanyang career. Nasa Frontline balitang yan, Ian Suyo. On a high pa rin ng Gilas Pilipinas matapos ang kanilang makasaysayang pagkapanalo ng gintong medalya sa 19th Asian Games sa China. Tinapos ng Gilas ang 61-year gold medal drought ng bansa sa Asian Basketball. Huling naka-podium finish ang Gilas sa Asiad noong 1998 sa pangunguna rin ng kasalukuyang coach na si Tim Cone. Hindi pa rin daw makapaniwala si Coach Tim na Gilas na ang naghari sa Asian Basketball. I don't know if that'll ever sink in, but I mean it's almost like it's speechless. When we needed to, we saved our best for last and played big when we needed to play most big. So it was just a thrill
to be with all those guys and watch them grow and in the short time that we had. And Mula sa FIBA World Cup noong nakaraang buwan, maraming kinaharap na hamon ng Gilas patungong Asian Games. Nagkaroon pa nga ng aberya nang hindi tanggapin ang ilang players sa lineup gaya nila Calvin Abueva at Terence Romeo. Dito na hinabol sa lineup sila Marshall Lassiter, CJ Perez, Chris Ross, Arven Tolentino at Kevin Alas. Si Lassiter, sinabing ito na raw ang last tour of duty niya para sa Asian Games. To achieve this, say you're the best in Asia is it doesn't happen often. This was definitely my last tournament for the Asian Games. I'm not calling it it's going to be done. Naging mainit din ang pagsalubong ng Pinoy fans kay Gilas naturalized player Justin Brownlee. Si Brownlee ang tinuturing na pinakamalaking susi sa kampyonato ng Gilas. Justin Brownlee goes back out. Can he get this in? He can! Oh my goodness! Kabilang sa mga crucial play niya ang mga 3-pointers sa semifinals na nagpabagsak sa host country na China. For it again! Oh my goodness me! This is incredible! Para sa 6-time PBA champion, ang Asiad Gold daw ang highlight ng kanyang karera. It's got to be up at the top, you know, despite, you know, everything that's with the history, 60-some years, 30 years from getting into the gold medal match. So it's definitely up there. It's such a surreal moment. You know, we had to play some tough teams in China, Iran, and of course Jordan. It wasn't easy for us. Probably the toughest thing, in my opinion. Sa ngayon, pahinga muna ang Gilas Cagers. Saka sila babalik sa kanya-kanya nilang mother teams. Kabilang sa paghahandaan nila ang paparating na PBA season sa Nobyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Pursigin ng lumaban sa 2024 Paris Olympics ang ating pambansang kawaong si Manny Pacquiao. Ayon kay Pacquiao, hindi hadlang ang edad para makamit ang pangarap. 45 years old na si Pacman sa darating na Olympics. Ang problema, 40 years old ang age limit. Pero naniniwala raw si Pacquiao na hindi pa huli ang lahat para tuparin ang pangarap niyang maiuwi ang boxing gold medal para sa Pilipinas. Nagpasalamat naman ang 8th Division World Champion sa pagrekomenda sa kanya ng Philippine Olympic Committee. Ayon sa PCO, umaasa silang papayagan pa rin si Pacman via universality rule. Ito yung patakaran sa Olympics na posibleng payagan ang ilang atleta na hirap mag-qualify. Susunod, inarestong aktor na si Ricardo Cepeda, pinagtanggol ng kanyang stepson. Wala rin itong kinalaman sa pang-i-scam. Senyor Aguila at iba pang leader ng umunoy kulto sa Surigao del Norte sumalang sa clarificatory hearing ng DOJ. At headshots ni Miss Universe Philippines Michelle D. pinasilip. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sumalang sa clarificatory hearing ng DOJ sina Senyor Aguila at iba pang opisyal ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Pinagtanggol naman ng kanyang stepson ang aktor na si Ricardo Cepeda kaugnay ng kinakarap itong kasong estapa. Na itong report. Brand ambassador lamang ang kanyang ama. Ito ang iginiit ni Joshua De Sequeira, stepson ng aktor na si Ricardo Cepeda. Kasunod yan ng pagkakaaresto kay Cepeda sa isang resto bar sa Caloocan nitong Sabado dahil sa kasong syndicated estafa. Base sa reklamo, parte ang aktor ng isang kumpanyang nag-aalok ng umano'y peking investment. Pero ayon sa deleted post ng kanyang stepson, madaling mapatunayan ng mga abogado na inosente ang kanyang ama lalo't may kopya sila ng dokumento na wala ang pangalan ng aktor sa mga nagmamay-ari ng umano'y ng scam na kumpanya. Sa ngayon, nakakulong pa rin si Cepeda sa Quezon City Police District at walang piyansang inirekomenda sa kanya. Sumalang naman sa clarificatory hearing ang mga opisyal ng umano'y kulto sa Surigao del Norte na Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kaugnay ito ng mga alegasyon ng pang-aabuso at sapilitang pagpapakasal sa kanilang grupo na isinampa ng NBI noong Hunyo. Dumating kanina sa tanggapan ng Department of Justice ang leader ng grupo na si J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila at 3 iba pang miyembro. Isinalang din sa parehong pagdinig ang ilan sa mga biktima. Isusunod naman ng DOJ ang preliminary investigation sa mga reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
tonight na tayo. I-reveal na ni Miss Philippines Michelle D ang kanyang official photos para sa Miss Universe 2023. Ibinahagi ito ni Michelle sa kanyang Instagram. Pearl of the Orient Seas ang tema, kaya naman naka-gold pearl ang Pinay Beauty Queen in her full white outfit. Nanawagan si Michelle sa mga Pinoy na suportahan at iboto siya sa website ng Miss Universe para sa semi-final round. At bukod sa headshots, may pasilip din si Michelle sa behind the scenes ng photoshoot. Sa November 18 na kokoronahan ang 2023 Miss Universe sa El Salvador. At speaking of Miss Universe, isang trans woman mula sa Portugal ang makakalaban ni Michelle D. Siya si Marina Machete. Makasaysayan ang crowning moment ni Marina dahil ito ang first time na trans woman ang pangbato ng Portugal sa Miss Universe. Nasungkit din ni Marina ang Most Confident Award sa kanilang pageant. Ilan sa kanyang advocacy ay ang pagprotekta sa human rights. Sa taong 2013 nang payagan ng Miss Universe Organization na sumali ang mga trans women sa prestigious pageant. Patikim pa lang yan ng mga hottest sa showbiz tonight, kaya mga kapatid, dyan lang kayo. Abangan, magkasintang nagkakilala sa kulungan, nabigyan ng second chance ng makalaya. At kantang Ere ni JK Labajo, kauna-unahang OPM na nakapasok sa global chart ng Spotify. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Live. The Max ang hatid ni Korean Oppa An Yosop sa kanyang fan meet dito sa bansa. Pasok naman ang kantang Ere ni senior high star Juan Carlos Labajo sa global chart ng Spotify. Narito ang report. Milestone ang nasungkit ni senior high star Juan Carlos Labajo. Pasok lang naman ang kanta niyang Ere sa top songs global chart ng Spotify. Pasok sa 177th spot ang Ere with 1.22 million streams. Historic ito dahil ito ang first ever original Pinoy music o OPM na nakapasok sa prestihiyosong music chart worldwide. Last August lang nang i-release ni JK ang kanta. What's happening here? Mapapanood ngayon si JK sa Senior High Monday to Friday, 9:30 p.m. dito sa TV5. From album to concert stage, magkakaroon na ng first solo concert si BTS Jungkook. Sa November 20 na ang Golden live on stage na gaganapin sa Jangchung Arena, South Korea. Para ito sa kanyang first solo album na Golden na this November 3 na i-release. At ang good news ng Big Hit Music, may pa-online streaming din sila para sa mga hindi makakapunta sa venue. Nagpakilig naman si Korean-Canadian star An Yosop sa kanyang first Pinoy fan meet sa Mall of Asia. Sumayaw, rumampa, at kumanta si Yosop. Ayon sa Korean Oppa, excited siya sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. 일단 한 3-4년 동안 한국에서 촬영만 하면서 지내면서 Actually, the past few years, I've been very busy due to different shoots for different projects. So there were a lot of things that I really wanted to do, really wanted to try. But through this opportunity, I'm really happy that I got to visit the Philippines as well.
Nakilala si Ahn Yosop sa ilang hit Korean series tulad ng Business Proposal, Dr. Romantic 2 at A Time Called You. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating papaong pampa-good night, nakulong, nagmahal at nagbago ng buhay. Yan ang kwento ng mag-partner sa Pampanga. 2019 na magkakilala sina Loida at Honey sa Pampanga Provincial Jail. Nagkamabutihan sila hanggang sa maging official ang kanilang relasyon. Pero unang nakalaya si Honey, kaya naging mahirap ang kanilang long-distance relationship. Ilang buwan lamang nakalaya na rin si Loida. Sa konting ipon at skills, nag-umpisa silang magtinda ng merienda. Lumago ito at nadagdagan ng rice meals at nagkaroon pa sila ng sariling pwesto. Marami mga nagduda sa kanilang relasyon at pagbabagong buhay, hindi naman daw sila nagduda sa kanilang kakayahan. Ngayon, target daw nilang magtayo ng isa pang pwesto para lalong lumago ang kanilang negosyo at mapatunayan sa lahat na may karapatang magbago ang mga dating bilanggo. Lagi po ako magdadasal every time na napapagod, na nawawala ng pag-asa. Ang payo ko lang po sa mga nawala ng landas, katulad ko dati, ayan, meron pag-asa at saka buhay yung Panginoon natin na kaya tayong pagbaguhin. Sayang hindi sinabi kung bakit sila nakulong, no? Oo. Kasi yun ang bawal na pag-ibig. Pero alam mo po, kahit saan talaga, kahit anong lugar, kahit anong panahon, oras, talaga makikita mo ang one true love mo. Diba? Monday ngayon! And love will set you free. Yes. Wow! At yan po ang 45 minutes pag-imais malagang headlines. Balta at diskusyon para sa paghubog ng mga talinong opinyon. Kami yung kasanggas pagbabalita. Sa kanal po ni Menos Baños, ako po si Ed Lingao. Magandang gabi.